Happy Monday nga pala sa inyo. November, ano ba ngayon? Teka lang, tignan ko. November 4 pala dito sa Canada, Monday. So, month end para sa akin. Tapos kay Leslie din, medyo busy tayo ngayong araw. Kailangan kong i-close yung mga numbers ng company sa US kasi dalawang hawak ko, isang US, isang Canada. So ako ang bahala sa operations ng dalawang company. Medyo matrabaho pero kaya naman, sanayan lang. Although kahit less than 1 year pa lang ako, ewan ko, depende sa learning curve mo kung mabilis ka matuto. Depende talaga. So, less than 1 year, kaya ko nang i-operate yung dalawang company. Tapos nga pala, ipapakita ko lang na may lock tayo sa sasakyan. Isang wheel lock, tapos isang wheel and brake lock. Ano yan, dun. Para pag kunaring nabuksan nila to, diba? Hindi nila ma-start kasi nga naka hook yung lock sa brake. Sa mga push start kasi na sasakyan, kung yung push start ng sasakyan nyo, hindi nyo yan ma-start pag hindi nyo press yung brake. Extra protection din. May mga carnapping din dito sa Canada, no? Kahit saan naman meron. Dito din meron. Tapos, ang jackpot pa, yung sasakyan natin is top 1 sa pinaka nakawin na sasakyan dito sa Canada. Kaya, nag-decide kami na bumili ng wheel lock plus brake lock. Tapos, may parang lock pa yan sa sa mismong wheel niya. Yung, di ko alam, parang yung sa screw. May susi yan dito. Kasi minsan ninanakaw daw yung gulong, bigla na lang mawawala yung gulong. Ano lang, precaution lang din, di ba? Although kung may mangyari man, sagot naman lahat yan ng insurance. Kaso nga, ayoko yung feeling na hassle, ma-stress ka, dadagdag pa yan sa stress mo, imbes na nagre-relax ka na lang, linggo-linggo mong iisipin kung kailan ba ako magkakaroon ng sasakyan, kailan papalitan, ano nang nangyari. Sa dami ng carnapping na nangyayari dito sa Canada, minsan yung police hindi na lang pinapabayaan, kahit nilagyan mo ng AirTag yung sasakyan, hindi nila pinapansin. Kahit alam mo kung nasaan, wala silang gagawin. Ay, siya nga pala, meron din palang tag yung sasakyan, pinalagyan, free naman siya ng insurance. So meron silang tracker talaga na nilagay sa sasakyan para pag kung sakali, wag naman sana, matatrack nila, i-report nila sa police, insurance na ang bahala dun. May benefit din pala yung paglagay ng tag. Sabi nila, merong 20% o 30% discount pag pinalagyan mo yung tag. Pinalagyan ko na yung tag parang June, July pa. Lalagay ko lang pala yung baon ko sa ref kasi nagbabaon ako para hindi na daw gumastos. Tipid din, di ba? Imbes na bibili pa ako, gagastos pa ako, magagas pa ako, walang malapit dito. Kaya lalagay ko yung baon ko muna dito. Punta na tayo sa office. Tapos ang nangyayari kahapon, nagpabili ako ng snack, di ba? Binigyan ko si Leslie, pero sarcastically sinasabi ko, hindi kita bibigyan, ayaw ko tang bigyan. Kumain siya. Ang nangyari, natanggal yung crown niya dito yata, banda dito. So hassle na naman. Pupunta kami sa dentist, papalagay yung crown niya mamaya. So uwi ako, sunduin ko siya, punta kami sa dentist, papalagay yung crown. May bayad, buti na lang may extra pa siya. Kaso mag-aabono yata ng $7. Pero okay lang, kasi baka anong mangyari sa ngipin niya. Kakatapos pala natin mag-lunch, guys. So mga 1:30 na. Magka-coffee lang tayo saglit. Busog. Dami kong nakain.
Hindi pa tapos yung trabaho ko, siguro maya maya pa. Pero matatapos ko naman within the day. Sabi pala ni Leslie, pupunta pala kami sa dentist para ipalagay yung crown niya, di ba naalis? Mga 6:40 daw. Uwi muna ako mamaya and then i-drive ko siya papunta doon. Siguro saglit lang, lalagay lang naman. As in talagang ididikit lang. Saglit lang siguro, mga 30 minutes siguro. Kailangan kasi ilagay kasi baka mamaya malunok na or mawala niya. Saka ma-infect yung nasa crown niya. Saglit lang yun. Tapos pala guys, tinext ako ni Leslie kanina. Dumating na daw yung in-order kong sapatos. Excite ako. Kasi nabili ko sa murang-mura lang. Sira na kasi yung sapatos ko eh. Kaya maganda siya. Adidas siya. Adidas Ultra Boost yung 4D something. Pakita ko mamaya pag uwi namin galing dentist. Pauwi na tayo guys. Magpa 5:30 na. Sobrang dilim na. 5:30 pa lang yun na. Pero kasi nag-change na yung oras. Parang nag-daylight saving yata. Nung Sunday yata nag-daylight saving. So ibig sabihin nag plus 1 hour kami. Kung dati ang oras time difference sa Canada dyan sa Pilipinas is 12 hours. Ngayon ay time difference na ay 13 hours. Pero babalik din daw yan eh sa mga May yata. May or basta mga summertime babalik din. Magka 12 hours din. Pag nakakonect sa internet yung mga orasan nyo or digitally like mga cellphone, mga watch, automatic na yun na mag-adjust. Pero pag kunwari yung time nyo eh yung mga debaterya pa, yun medyo mamanuhin mo i-adjust. Nung Sunday humaba pala yung tulog namin ngayon, pero ang totoong oras is 6:30 na, magsi 6:30, pero ang official time talaga dito sa Canada is magpa 5:30 na. So tara na, uwi na tayo. Kunin natin yung sapatos, tapos hatid natin si Leslie sa dentist, hintayin na din natin si Austin. Tara na, dito tayo daan sa kabila. Ayan. Tara. Uwi na. Hindi naman malamig yung temperature. Medyo maingay pala kasi itong namin, yung office namin, highway to. So tabi kami ng highway. Maingay, maraming sasakyan. Dito yung dilim na oh. Pero pag titignan mo in person, madilim na yan. Pero pag sa camera, medyo malinaw pa. Yung background ko, highway. Ito papunta yatang Niagara dito. Ito papunta doon, pa downtown. Saan ako nag-park? Parang dilim na. So kita tayo sa bahay, kunin natin yung package. Buksan natin saglit kasi na-excite talaga ako. Gusto ko nang isukat para makita din ni Leslie. Kasi pati siya na-excite. Pero mas excited ako. So tara, bye. Nasa bahay na pala tayo guys. Kakapark ko lang pala. Sa bahay na tayo. Itong salamin ko na to, pang driving talaga. Kasi yung mata ko malabo na, mataas yung grado, plus may stigmatism pa natin yung tawag. So parang pag tumitingin ka sa ilaw, parang may tumutusok. Ganun yung stigmatism. So kailangan i-correct. Di pa ako na umorder ng updated na salamin. Wala kasi magandang makitang frame. Tara na, kunin na natin yung sapatos. Sabay pahinga konti, siguro bibihis, tapos punta na tayo sa dentist. Tara na, kunin na natin. Nasa elevator tayo. Galing tayong parking 3. Punta muna tayong ground floor. Let's go. Tara guys. Ang laki. Malaki siya. Pwede na yun, pero magaan na. Tara na, akit na tayo.
Ito na guys. Ito na yung bagong sapatos natin. Excited. Magaan lang siya. Sobrang gaan. Tara, buksan na natin. Teka lang, sapatos ko yun na. Ba't ikaw nagbubukas? Ako nagbayad eh. Si Leslie. Basa na, Austin. O dali na suot. Tignan natin. Sige, buksan mo. Excuse Austin. Tignan natin yung bagong sapatos. Wow! Uy, ganda! Ganda! Ganda ah. Uy, ganda. Ito na siya oh. 4D. 4D. Ultra Boost to, diba? Hindi. Ba? 4D talaga. 4D talaga. Siya yung... Hindi siya boost. Hindi siya boost. Sana ari ko. Sana magaan. Susukat ko nga. Pero hindi ko pa gagamitin ngayon pag pupunta kami ng dentist. Black talaga eh. All black. All black. Pero may all white to eh. Aray ko. Gusto ko din bilhin. Maganda pala. Sukat ko. Ganda. Bagay na bagay. Oh. Oh. Muro lang to. Nag-sale. Nag-sale kasi. So, sobrang mura niya. Mas mahal pa yung Ultra Boost dito. Mura kasi bili namin dito. So, itong sapatos na kasi to, Austin. ano to, mas mahal talaga to sa Ultra Boost. Like mga ano to eh, 290 original price. 209, almost 300. Eh, nag-sale siya. Nag-sale siya. Uy, side view. 200, ano? 125, 24? So, mga 140 plus tax na lang. Uy, ganda. Ganda. Comfy ba? Oh. Ano ba yan, Austin? Huh? Comfy. Magaan pa. Pero ano to, panglakad lang talaga. Hindi siya pang tennis or something. Panglakad lang talaga. Ano pang forma? Pang forma, pwedeng pang jogging, panglakad. Ganda. Tumawag na pala yung dentist. Sabi niya pwede na daw. Eh, di ba ang original time 6:40. Tumawag, sabi, ay maagang natapos yung procedure nung una. So, pwede na kayong pumunta. Oh, so pupunta na kami. Ang pormahan natin Crocs kasi masakit na yung paa ko eh. Nagsuot kasi ako ng semi rubber shoes. Actually leather yun eh. Ayun, ang pormahan natin Crocs. Pati si Leslie oh. Tito and tita. Tito and tita pormahan. Pormahan ni Leslie oh. Crocs kami pareho. Tara na, let's go. Let's go. Kakauwi pala namin, guys. Gumagawa ng istorya tong ngipin ni Leslie. Di ba nga, kumain kahapon ng snack ko. Tapos, natanggal yung crown niya dito. Ngayon, buti na lang, may coverage pa yung insurance niya ng mga 230 plus. Okay? 250, mga ganon. Ang nangyari, nung nakita nung doktor, ang ginawa? In x-ray? X-ray, nilinis yung loob. Tapos nila-cement, pero sabi, it will only buy me a few times. Because feeling niya, maalis na naman. Pangit ba yung quality? So in short, ang pangit daw nung procedure and quality nung dentist na gumawa dun sa crown niya. Okay? So, ang total na nagastos niya ay... Ayan, ito yung nagastos niya. Kailangan daw kasing i-exam, tapos i-x-ray. So, ang total... Nag-abono siya eh. Magkano yung nabono mo? $60. GG. Tapos, nagpa-coat siya ng crown. Magkano? 1,000
1,000, magkano nga, tignan natin. Nag-quote siya ng crown, 1,302. $1,302. Tapos, in-advisean din siya na night guard, which is same nung sa akin. 564. Tapos next year, kailangan niya pa mag-cleaning, kailangan niya pa mag-feeling kung meron, di naabot yung ano niya, yung insurance niya. Oh. So, yan ang gagastusin na naman next year. So, yun lang. Okay naman na yung crown, pero sabi ko sa kanya, sa January, palitan niya na kasi nga ano yan eh, importante yan eh, di ba? Yung siguro ang gagawin sa kanya isa yan, tapos isang feeling, tapos isang linis siguro next year. Ubos na yung coverage niya. So yun lang. Thank you. Bye-bye.